Mukhang mangyayari na nga mga kapatid ang ikatlong digmaang pandaigdig dahil sa pangyayaring to mga tol na ang Ukraine ay tuluyan na nga nagpakawala ng missile, no? UK made, sabing gano, United UK made missiles sa Russia, no? Sa unang pagkakataon mga tol matapos payagan ng Amerika o alisin na ng Amerika ang missile ban, no, sa Ukraine. At dahil nga dito mga tol ay umugong ngayon ang bali-balita na ang Russia daw mga tol ay inaprubahan na ni Vladimir Putin mga tol ang bago na nuclear doctrine. At ngayon nga ay naghahanda na sila at gumawa na sila ng mga nuclear shelter, no, na magagamit nila mga kapatid na dahil nga nagbanta si Putin mga tol na kapag sila ay inatake ng missile na gamit ng US mga tol, magsisimula ng isang panibagong gera at pwede nga silang gumamit ng nuclear mga tol. At ang masama nun mga kapatid, alam naman natin, di ba, nasa Russia daw mga kapatid ang pinakamalakas nuclear sa buong mundo, no? Hindi man direktang tatamaan mga kapatid ang ibang mga bansa katulad na lamang ng Pilipinas ng nuclear na to. Pero yung fallout kasi niyan, 'di ba? Na pwedeng sumama sa hangin, yun ang delikado mga tol. Pero ito, panoorin natin to mula to sa WION International Media mga tol, at mamaya bibigyan natin ng reaction video naman yung sa mga local media natin, no? So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. We'll start with the latest developments coming in from Ukraine. Ukrainian forces have reportedly fired UK-made Storm Shadow missiles inside Russian territory for the first time. Now, yan no, di ba? Nagpakawala yan, Ukraine fires UK-manufactured missiles at Russia. No, pinasabugan na nila. UK-made Storm Shadow missiles inside Russian territory for the first time, according to reports. Storm Shadow missiles. Ukraine targeted the Kursk region with the British-manufactured missiles. It is being reported that locals in the village of Marino in Kursk found fragments from a Storm Shadow missile. Ukraine is yet to confirm this attack. The UK has chosen to keep silent on the matter. A spokesperson of Keir Starmer said that the Prime Minister's office would not be commenting on this development. The strike comes a day after Ukraine unleashed US-provided ATACMS, a supersonic ballistic missile, deep into Russian territory. Ukrainian forces targeted a weapons depot in Russia's Bryansk after Washington lifted the ban on Ukraine and gave it the green light to use long-range missiles. Sabi nga rito sa report mga tol is marking a significant escalation in the ongoing conflict. Di ba, nagkakaroon na nga ng mga kaguluhan. Ito'y lalo pang nagpalala, no, ng nag-escalate palalo. Sabi nga na to, the missile strikes target Russian positions, no, signaling deeper military cooperation between Ukraine and the West. This development is expected to intensify tensions in the region, mga kapatid, no? Yan, ito yung missile na pinakawalan ng Ukraine. Kung naaalala ninyo, di ba? Nagbabala na si Putin dyan, mga tol. At eto na nga, no? Ang sabi rito sa report na to mula rito sa Net25 ay inaprubahan na, no, ni Putin ang bagong nuclear doctrine, mga kapatid, no? Ang isang updated nuclear doctrine bilang tugon sa pagpayag ng US sa paggamit ng Ukraine ng long-range missile sa loob ng Russia. Dahil nga pinayagan na ng US ang Russia na magpakawala na ng missile laban sa Russia, mga tol, eto na ang naging tugon ni Putin ngayon. Gagamit na ba siya ng nuclear weapon? Tuloy natin to. Inaprubahan ni Russian President Vladimir Putin ang isang updated nuclear doctrine bilang tugon sa pagpayag ni US President Joe Biden na gumamit ang Ukraine ng American long-range missiles sa loob ng Russia. Alam niyo mga tol, no, kung bakit natin to binibigyan ng reaction video? Kasi bad news yan para sa sangkatauhan. Kasi once na nagpakawala mga tol ang Russia nito, hindi naman sila lang ang magpapakawala niyan kasi maging ang West, maging ang NATO, merong mga yan. Diba? At kapag nagkaroon ng nuclear war mga tol, kahit napakalayo natin sa kanila, damay-damay tayong lahat dyan mga tol.
'Di ba? Kasi ito'y pwede na ngang pagsimula ng tinatawag na World War III. 'Di ba? At yung nuclear fallout na pwedeng kumalat, no, sa hangin na dadalin. 'Di ba nga minsan yung lamig nga sa ibang bansa nadadala rito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Lalo-lalo na kapag January, February, 'di ba? Lamig dito nun. Nadadala yung lamig ng mga natutunaw na yelo sa ibang bansa. Ito pa kaya, mga tol, no? Pag kumalat yan sa hangin. Ayon sa updated doctrine, ang pag-atake gamit ang conventional missiles, drones o iba pang aircraft ay maituturing na banta na maaaring tugunan ng isang nuclear strike. Diba? Isang banta na pwedeng magdulot ng balikan natin. Ay maituturing na banta na maaaring tugunan ng isang nuclear strike. Isang banta na maaaring gantihan o tugunan, sabing ganun. Maaaring tugunan ng isang nuclear strike, no? So ang sabi, kapag gumamit daw ng mga pag-atake tulad ng mga ganong mga bagay, tulad ng missile, ay pwede silang tugunan o pwede silang gumante gamit ang isang nuclear strike. Kapag ginawa nila yan, once may nagpakawala ng isa, mga tol, sunod-sunod na yan. 'Di ba? At eto na nga siguro yung nababasa natin sa mga hula sa banal na kasulatan na talagang magaganap at magaganap to, hindi natin kayang pigilan yan eh. Walang makakapagpigil niyan, mga tol eh, 'di ba? Magaganap at magaganap yan. At pag nangyari na nga yan, hindi pa man ang wakas pero talagang sobrang lapit na. Речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация... It says that that the Russian Federation reserves the right to use nuclear weapons. No? Karapatan na gumamit daw ng nuclear weapons. ...представляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии... In the event of aggression, using conventional weapons against it and... ...обычного оружия против нее... Or the Republic of Belarus as a member state of the Union State. Беларусь, как государство-участника союзного государства, создающий критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности. Значит, aggression against the Russian Federation by any non-nuclear state with the participation or support. Aggression against the Russian Federation by any non-nuclear state. No, with the participation or support любого неядерного государства с участием of a nuclear state is considered as their joint attack, mga tol. So kung halimbawa etong Ukraine, hindi sila nuclear state, pero tinulungan sila o sinuportahan ng isang nuclear state katulad na halimbawa ng isang bansang Amerika, for example, no? Considered as their joint attack, sabing ganon, mga tol. И поддержки ядерного государства рассматривается как и совместное нападение. At pwede nilang tugunan yan o pwede nilang gantihan sa pamamagitan ng isang nuclear attack naman. Samantala, sinimulan na rin ng Russia ang mass production ng mga mobile bomb shelter na may proteksyon laban sa iba't ibang uri ng banta. Kita mo? Gumawa na sila dyan kasi naghahanda na sila, mga tol eh. Diba? Na alam nila pwede silang gantihan. Once na umatake sila ng ganun, pwede silang gantihan. Naghanda na sila. Meron na silang mga mobile crate na ganito. Ang mass production ng mga mobile bomb shelter na may proteksyon laban sa iba't ibang uri ng banta. Ayon sa Research Institute ng Emergency Ministry ng Russia, ang mga shelter na ito ay magbibigay ng proteksyon laban sa radiation, debris at sunog. Diba? Laban sa radiation. Ano ba yung mga may radiation, diba? Nuclear, mga tol, no? Bomb shelter na to na minas-produce na ng Russia. Ibig sabihin talaga naghahanda na sila at eto na nga yung pwedeng mangyari. Bad news yan, no? Tuloy natin dito, mga kapatid. Sa WION pa rin, no? Para mas malinaw lang sa ating lahat. Dahil nga pinayagan na ng Amerika ang Ukraine na gumamit ng missile attack, no, sa Russia. Ngayon, ang tugon ng Russia, mga tol, unang-una binago nila, no, yung kanilang nuclear doctrine. At ang sabi rito sa report, Russia-Ukraine war, Moscow is making nuclear resistant shelters amid threats of World War III. No? Naghahanda na sila, mga tol, sa ikatlong laban ng pandaigdig. Russian begins making nuclear resistant mobile bomb shelters amid threats of World War III. Naghahanda na sila, mga tol. Mukhang eto na nga.
Putin orders mass production that can protect against shockwaves and radiation. Kasi alam naman nila mga tol once na nagpakawala sila niyan, 'di ba? Hindi pwedeng hindi sila gagantihan at pwede silang gantihan nga yun. O kaya naman yung mismong ibabagsak nila is makakarating din sa kanila yung radiation, 'di ba? Kasi nasa Russia mga tol ang pinakamalakas 'di ba? Nasa kanila yung ano bang pangalan nun? Char ata yun, Char bomb, no? Yung pinakamalakas nasa kanila. So pati sila pwedeng maapektuhan ng fallout na yun. So eto nagpagawa na siya mass production. Shelter can offer protection for 48 hours against natural and man-made hazards. Shelter looks like a reinforced shipping container consisting of 2 modules. Maliliit lang, no? Pero for 54 people and technical block for modules can be added if needed. Russia did not link the move to any current crisis. Siyempre, hindi nila sasabihin yun. However, move comes days after Ukraine gained permission to fire long-range missiles deep into Russia. The decision was met with strong criticism from the Kremlin. Soon, Putin approved the new doctrine that lowered Russia's threshold for using nuclear weapons. Ito na yung threat ni Putin At kung mangyayari nga yan mga katol, no, ay talagang, mag-ingat na lang ang bawat isa. Kasi kahit na malayo sa atin yan, dahil nga iisa lang naman tayo ng hinihingang hangin at umiikot ang hangin sa buong mundo mga tol, talagang pwede tayo maapektuhan. At di lang yan, no, yung ekonomiya syempre, dahil magbabago talaga ang ekonomiya at yan ay makakasama sa ating lahat. No? Sabi nga, wala ang nananalo mga tol dito sa nuclear war. Lahat ay matatalo. Ang sabi nga ni Albert Einstein, if ever magkaroon daw ng ikatlong digmaang pandaigdig, kung sakasakaling magkakaroon ng pang-apat, no? Kung magkakaroon pa ng pang-apat, baka maghampasan na lang daw tayo ng patpat nun. Ibig sabihin talaga masisira ang lahat, no? Anyway, bilang isang tao, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.